Si Bong Revilla hindi makamove on, hindi tanggap na talo siya noong itong nakaraang eleksyon, noong nakaraang 12 ng May. Hindi niya matanggap talo siya noon. Ngayon mayroon siyang mga na vlogger daw ang dahilan o yung mga sa social media siya tinitira kaya di siya nanalo. Ano ba naman to si Bong Revilla? Tumanda ka na lang diyan sa pagpamulitika. Ngayon natalo ka, iiyak ka. Ito yung balita sa UNTV. Bakit siya manisi ng tao kung natalo? Dagdagan natin mamaya yung opinion natin dito, yung ating reaksyon dito sa kanya. Asher, ilan at sino-sino itong mga social media personalities na planong sampahan ng reklamo ni Senador Revilla sa NBI? Maraming nasa listahan ng mga personalidad na umano'y nagkakalat sa social media ng fake news laban kay Senador Bongo ayon kay... Sa NBI pala to. Nagpasaklulo sa NBI itong si Revilla. Lupit nito di niya matanggap na natalo siya. Di niya naisip yun kung bakit siya natalo. Attorney Bong Revilla ayon kay sa abogado nito na si Attorney Raymond Fortun. Bagaman hindi tinukoy ng abogado kung sino-sino itong mga personalidad ito dahil kailangan pa kanyang busisiin nila ang kanilang listahan kung sino yung mga irereklamo nila sa National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Attorney Fortun, inaalam pa nila ang tunay na pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga personalidad na sangkot umano sa pagpapakalat ng maling impormasyon laban kay Senador Bong Revilla. Ngunit inaasahan nila na makatutulong din ang NBI sa pag-alam at pagtugis sa mga ito. Paliwanag ni Fortun, isa sa mga mapanirang post laban sa mambabatas. Tugis talaga? Tutugisin daw? Ay naku naman Revilla. Nagpasaklulo sa NBI sa kanyang abogado si Fortun. Ay ang pagpapakalat ng pahayag ni Revilla na ang mga magnanakaw sa bayan ay kailangang hatulan ng kamatayan para matigilan na ito. Ngunit nakalagay din sa ibaba ng post na hindi pa rin isasauli ng senador ang nasa 124 million pesos na wala anya sa desisyon ng Sandigan Bayan sa kaso nito kung saan siya na-acquit. Ngunit ang fake news na ito ay napakalat pa niya sa social media na nagbigay ng masamang impresyon sa senatorial re-electionist. Right now, the camp of Senator Revilla is looking at the possibility of filing about 5 to 10 Ang dami. 5 to 10 cyber libel cases against personalities on Facebook, social media, vloggers, and those who have their own websites who have spread fake news about Senator Bong, which he attributes to be the reason why he landed only 14th in the senatorial elections. Doon siya nagalit, doon siya inis siguro kasi pang number 14 siya noong nakaraang eleksyon. Bakit mag-ano ka pa? Manisi ka ng mga tao kung natalo ka sa eleksyon na yon. Tingnan mo muna yung background mo talaga kung karapat-dapat ka ba talaga ibuto sa mga tao ngayon. Kasi ang mga tao kasi ngayon naghahanap talaga ng may magandang mga track record na mga senador na magiging. Kagaya nito yung Marcolita ngayon, bagong sampa. Yan maganda, abogado. Ikagaya sa inyo kasi, matagal na kayo sa nagsenado. Ayan na. Yung mga pinagagawa nyong konti dyan, ibalandra nyo na yun ang nagawa ninyo. At saka, sobra kasi yung balimbing. Kaya yan ang pala mo ngayon. Ayon pa kay Fortun, hindi naman nila kakasuhan ng lahat ng mga nasa listahan at pipiliin lang nila ang mga tuluyang sasampahan ng reklamo sa NBI. Tiniyak rin ni Atty. Raymond Fortun na kung mayroon mang grupo sa likod nito ay walang kinalaman dito ang kampo ng mga Duterte. Inaasahan ni Senador Revilla na ang aksyon na ito ay makatutulong upang maiwasan ang sa mga susunod na eleksyon ang pagpapakalat ng fake news.
Ella, sinabi ni Attorney Fortune na hawak na nila ang mga materyales na gagamitin nila at kailangan sa pagsasampa nila ng reklamo sa NBI. Plano nilang isagawa ang serye ng pagsasampa ng reklamo sa NBI ngayong linggo hanggang sa mga susunod pa. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Sir Carapan Jr. Bakit ba? Napansin ko nga, pag yung makakabila natatalo sa eleksyon, banggitin pa rin yung mga Duterte. Ano ba talagang mayroon sa mga Duterte? Talagang para kayong Ano bang pwede natin itawag sa mga... Ito si Bong Revilla naman kasi. Tingnan mo, Bong, yung pagkatalo mo ngayon, huwag ka nang manisi sa mga vlogger o sino yung mga nagpo-post sa social media. Ang sisihin mo, sarili mo mismo kasi isa pa, pumanig ka kay Bongbong Marcos na alam na ng mga tao kasi nung na doon kayo ay nainis sa inyo kasi nung panahon kay Duterte kayo. Nanalo kayo nung panahon ni Pangulong Duterte kasi tinulungan kayo ni VP Sara. Wala kayong ngak-ngak noon kasi nanalo Ngayon talo kasi nga, tinitingnan mo siguro, pasok ka sa survey, ayon, natalo ka ngayon, hindi ka makapaniwala. Magsama na lang kayo ni Gwen Garcia. Nahawaan ka rin siguro kasi nung time na yun na si Gwen Garcia na nandoon yung asawa mo sila ni Mercado sa Cebu. At sinamahan pa ni Abalos. Magsama-sama na lang kayo ni Abalos. Kasi kahit si Abalos abogado, wala rin naman talaga Meron ako nakita, sino ba yung ko dyan na sayang nga daw yung track record ni Abalos kasi maganda. Hindi talaga ako nagandahan sa track record ni Abalos. Kaya kanya-kanya naman tayong opinion nga. Kasi nga yung Mandaluyong unang problema nga dyan baha. Kagaya rin yan sa Cavite. Itong Bacoor. Yung sa dito sa may pagpasok mula doon sa may yung sa may palap ano bang tawag diyan yung barangay diyan sa may yung maraming tahong diyan, Palapala ba yun? Grabe diyan. Kunting ulan lang nagbabaha na. Yan sa may bago mag SM Bacoor. Ay nako. Matindi diyan at pagkalagpas niya papuntang Rosario, Cavite. Nako po. Grabing baha diyan. Matindi. So ngayon natalo. Tapos ang sisihin ang itong mga nasa mga nagre-react dito sa mga social media. Huwag niyo balikan yung mga nasa social media. Ibig sabihin ba, siguro kung mga milyon-milyon ang mga niyan, mga supporter o kaya mga nagfa-follow niyan, talaga kayo matablan. Bakit itong mga ibalik ko lang sa inyo itong si Bong Revilla. Ibalik ko lang ito ilagay na lang natin dito sa mga Duterte. Ito mga Duterte, grabing paninira. Bakit nanalo pa? Walang Duterte yung talo. Itong eleksyon na to. Wala. Kahit isang Duterte, wala. 5 silang nanalo, sabay-sabay nanalo dito sa Davao City. Katakot-takot na paninira, hindi lang paninira. Ikinulong na nga yung dating presidente sa The Hague. Bakit nanalo pa din? Ikaw pa kayang malayang-malaya? Social media pag-uusapan natin sa paninira lang. Hindi makain ng aso, hindi makain ng iro itong ginagawa ng mga tao sa mga Duterte hanggang ngayon. Ito na nga, impeachment na nga ang pinag-usapan. Bago mag-eleksyon, impeachment. Tapos ang eleksyon, impeachment. Bakit hindi tumalab sa mga Duterte yan? Dahil ang mga tao kasi tinitingnan talaga ngayon kung sino ang nandyan na dapat talagang suportaan. Kayo kasi mga politiko kayo mismo naglaglagan sa alyansa. May vlog ako niya na ikaw mismo naglaglag sa alyansa na hindi mo sinama sa mga sampul balot yung mga kasamahan mo. Nilaglag mo. Kaya ang mga karma kasi nasa inyo na itong nagla-launch pa lang kayo sa inyong mga pagkakandidato, mga rally-rally nyo. Sumama kay Martin Romualdez. Alam mo naman si Martin Romualdez, ang baho niyan sa mga tao. Dumikit ka doon. Inintroduce mo pa doon sa di ko lang matandaan kung saan ang pwesto nyo noon. Bacoor ba? Sabagay, Bacoor siguro kasi taga Bacoor naman tong si Bong Revilla. Nagla-launch kayo doon, proud ka na ininduruso mo itong si Martin Romualdez. Alam mo yun, na ito si Martin Romualdez, mabango sa Kongreso,
Kasi pera-pera ang labanan. Pero i-general mo yan, titingnan mo, ang baho ni Martin Romualdez. King inang yan, yung tao na yan. Pinadisqualify nga yung kalaban niyang babae sa sa Tacloban para lang masulo niya yung mga botante doon. Isipin mo na lang yan, Bong Revilla. Huwag ka na magdunong-dunungan yan. Ginamit mo naman kasi pagkabubo mo talaga eh. Kaya nga, pinagtawanan ka na lang nito. Kasi, ayaw mo matanggap yung pagkatalo. Tanggapin mo yung pagkatalo mo. Kasi, mahirap. Pag hindi mo tanggapin niya, baka magkasakit ka sa puso. Kung mayroon kang problema dyan, ikaw mismo, tingnan mo mismo yung nasa tagiliran mo kung saan ba talaga nagkamali yun. Kayo mismo. Si Manny Pacquiao, ganun din ang nangyari. Nilaglag niya yung mga kasamahan nyo sa alyansa. Anong nangyari din kay Manny Pacquiao? Ganun din ang ginawa niya doon sa Jinsan. Nilaglag niya sa pamamagitan ng sampul balot na hindi sinama yung iba na mga kasamahan ninyo. Kayo mismo nagdaglagan eh. Tapos ngayon, dudulog ka sa NBI para anuhin mo yung mga vlogger na yun na sumira sa'yo. Nakakahiya naman talaga itong politika sa Pilipinas. Politika lang talaga sa Pilipinas na nakikita ko na hindi talaga marunong mag-concede pagkatapos ng eleksyon. Kasi kesyo nadaya, kesyo sinisiraan. Kayo mismo mga politiko, nagsisiraan kayo. Hindi naman kayo pwedeng kakandidato kung wala talagang siraan. Parang bago naman to sa politika to si Bong Revilla. Ay nako naman eh. Imaginin mo na lang, ilang milyon na boto ang nawawala sa inyo. Visayas at Mindanao nga eh. Hindi nyo ba napansin yun? Mismo yung mga kasamahan mo rin nagsabi na tagilid talaga kami sa Mindanao at saka dito sa Visayas kasi tinamaan talaga kami dyan sa mga nung nangyari kaya sa impeachment at saka itong paghuli ni Pangulong Duterte. Doon kayo tinadtad ng husto sa mga botante. Kung asahan mo lang talaga ang Luzon, although malaki ang Luzon na mga botante, pero kung dito galing sa Mindanao, nakakuha pa rin ng suporta sa Luzon at sulid ang nakuha sa Visayas at sa Mindanao, talagang magtatap ka. Pero ikaw, ano bang naano mo? Baka sa Cavite ka lang nagtatap. Doon ka lang nangunguna sa Cavite kasi baluarte mo yan. NCR, pwede mo magiging yan. Hindi mo talaga masisi yung mga nagpakalat ng maling informasyon. Kasi bagay, sampahan nyo na kung sino yan para makita talaga kung efektibo ba yun. Pero sa palagay ko, doon sa paglaglagan nyo ng kapwa nyo na mga kandidato, doon kayo nasisira at kayo mismo nagkasiraan. Mismo nga, kapatid ng presidente, kumalas nga sa alyansa dahil hindi naintindihan o hindi kayo nagkasundo-sundo. At itong campaign manager nyo, si Tubi Chanko, mismo ang nagsabi na mayroong internal problem ang alyansa dahil sa budget, sa pera dong. Yun ang problema sa inyo kasi ang pera ninyo kinulimbat. Alam naman kung sino nga dyan na sa kapaligiran ninyo. Ang daming mga buaya dyan. Hindi nga umabot nga daw yun sa May nagsalita nga dyan sa sa Maguindanao. Nawala silang tulong na galing sa national na mga partido. Tapos ngayon, magsampa ka ng kaso, hindi matanggap ang pagkatalo mo. Umiiyak na to. Tapos paano na sa NBI? Ay nako naman Tigil na nga kayo.